Iwan muna kita rito, Ann. Makikipag-meet muna ako sa customer. Sabi ni Tamara. Saan kayo magmi-meet? Tanong ni Ann. Nakaupo siya sa sofa. Nakapatong sa kandungan niya ang laptop nito. Sinusubukan niyang sagutin isa-isa ang mga nakapost na inquiries tungkol sa beauty products nito sa website at account nito sa mga social networking site. Sa Alabang, mga 2 to 3 hours lang ako mawawala. Sige, ingat ka. Pagkalabas nito, narinig niya ang pagkabuhay ng makina ng sasakyan ni Eric sa labas. Mukhang ipinahiram muli yun ni Eric kay Tamara. Hindi raw sila close sa loob-loob niya. Sa palagay niya, ang batayan ni Eric sa pagsukat ng closeness nito sa mga kamag-anak nito ay ang haba ng panahon na nakakasama nito mga yon. Dahil reclusive ito, hindi nito madalas na nakikita ang mga kamag-anak nito. Ngunit sa palagay niya, hindi naman ito nakakalimutan ng mga yon. Importanteng bahagi pa rin ito ng buhay ng mga kamag-anak nito. Isang patunay ang paghingi rito ng pabor ng mga magulang ni Tamara na pansamantala muna itong tumira sa bahay ng mga ito sa BF Homes. Tamara's parents thought of Eric as someone they could count on in times of need. Maya-maya ay lumabas si Eric ng kwarto nito. He had dark circles around his eyes. Mukhang araw at gabi itong nagsusulat at gumuguhit. Naglakad ito patungo sa sala. Lalabas na ako, sabi nito sa kanya. Lalabas siya ng bahay? Himala. Saan ka pupunta? Tanong niya. Sa grocery. Nasabi na ba sa'yo ni Tamara na wag na canned goods ang bilhin mo kapag nag-grocery ka, kundi fresh meat and vegetables na lang? Hindi naman. Nakalimutan siguro niya. Mabuti na lang nasabi ko sa'yo. Tila ng problema ito. Hindi ako marunong pumili ng sariwang gulay o karne. Sasamahan na lang kita sa pag-grocery. Pagboboluntaryo niya. Pinatay niya ang laptop. Pagkatapos ay tumayo siya. Halika na. Aren't you going to take a shower, change, put on makeup or something? No, I'm good to go. Naligo na ako kanina. Saka sa grocery lang naman tayo pupunta. Hindi ko na kailangan magpalit pa ng mas magandang damit o mag-makeup pa. Kala ko lahat ng babae, kailangan gawin lahat ng yun before stepping out of the house, no matter where they going. Not me. Isinara nila ang pinto pagkalabas nila. Naglalakad lang ako kapag nagpupunta ako sa grocery. Is that okay with you? Tanong nito. Sure, okay lang yun sa akin. Pasulyap-sulyap siya rito habang naglalakad sila. Kahit pala nasa labas ito, parang lutang pa rin ang isip nito. Hindi siya nito kinakausap at bagaman nakikita nito ang paligid nila, tila wala naman doon ang isip nito, kundi nasa fantasy world. Tumikim siya upang mapansin siya nito. Nang hindi yun umubra, hinila niya ang braso nito. Gulat na napabaling ito sa kanya. Did you say something? Wala, actually, ngayon pa lang ako magsasalita. Saan nakatira ang pamilya mo? Oh, sa Manila kami dating nakatira. Lumipat kami sa Laguna nang magtapos ako ng college. Fine arts ba kinuha mong course? Yes. Mahilig ka na talaga mag-drawing mula pa noon? Ever since I was a toddler, my mother told me that I used to doodle on the walls. When I was year and a half old, my father bought me a sketchpad and a set of crayons when I turned 2. Suportado pala ng parents mo ang hilig mo. Kailan ka nag-start na magsulat at mag-drawing ng illustrated books? 4 years ago. And paano mo na-discover na may talent ka rin sa pagsusulat? Before I draw something, may istorya na sa isip ko. I try to put my thoughts into words. Fortunately, they're comprehensible enough to the readers. Ilan ang libro na gawa mo? Bali 8. I'm working on the 9th book for my series. Magkakaduktong pala mga libro mo? Di pare-pareho lang ang mga characters sa mga yon. Ang protagonist at antagonist lang ang hindi nagbabago sa lahat ng librong isinulat ko. Pero tuwing napupunta sila sa iba't ibang panahon at lugar, napapalitan ng mga taong nakakasalamuhan nila. Walang permanente sa buhay ng protagonist mo, maliban sa nemesis niya? Wala siyang pamilya? He's an orphan. Kaibigan? He's made some friends but he has to leave them behind as the story progresses. Ang lungkot pala ng buhay niya. He's a warrior with a mission to accomplish. That's his destiny. Anong kailangan niyang i-accomplish? Ang talunin ng kalaban niya? Yes. Will he succeed in the end? Even I don't know yet. Kahit hindi pa siya nakakabasa ng mga libro nito, hindi niya naiwasang makisimpat siya sa protagonist nito.
Para kasing napakatagal na nitong nag-iisa at nasusugatan. Pagkatapos wala pang kasiguruhan kung makakalaya ito sa mundo nito. Pagdating nila sa grocery store, tumingin ito sa shopping carts. "Should I get one?" Tanong nito. "Yap," sagot niya. Kumuha ito ng isang cart. He looked awkward as he pushed it. Mukhang kapag nag-grocery ito, dumadampot na lang ito ng mga grocery item at hindi na nag-aabalang ilagay ang mga yun sa shopping cart o shopping basket. Kumuha muna sila ng dry goods. Pagkatapos ay nagpunta sila sa wet section para mamili ng mga karne at isda. Sumunod silang nagpunta sa fruit and vegetable section. "Ano nung gulay ang kinakain mo?" Tanong niya. "I eat anything as long as it's edible." "Sa Ilocos, madalas gulay din ang kinakain namin." "Sa Ilocos palang province mo?" "Yak." Nahalina siya sa malalaking pinya na nakita niya. "Gusto mo ng..." Aw! Naglinyang inilayo ang kamay nang mahiwa siya sa matalas na dahon ng isang pinya. Tiningnan niya ang nagdurugong daliri. "Nasugatan ka." Kinuha nito ang kamay niya. Magkasalubong ang mga kilay nito habang tinitingnan ang dugo sa daliri niya. "Does it hurt really bad?" "Hindi naman masyado. Dito ka lang, bibili ako ng gamot." Umalis ito. Pagbalik nito ay may dala na itong bote ng alcohol, cotton balls, at isang kahon ng Band-Aid. "Magbayad na tayo para magamot na natin ang sugat mo pagkatapos." Binayaran nila ang mga pinamili nila sa checkout counter. Pagkatapos itinulak nito ang shopping cart na pinaglalagyan ng mga pinamili nila sa isang tabi. Kinuha nito mula sa isang grocery bag ang alcohol at bulak. "Akin ang kamay mo." Ibinigay niya rito ang kamay niya. Dinampian nito ng bulak na may alcohol ang sugat sa daliri niya. "Bakit alcohol ang binili mo? Sana betadine na lang para hindi masyadong mahapdi." "Sorry." Tila pati ito ay nasasaktan. Hindi siguro ito sanay na gumamot ng sugat ng ibang tao. Hinipan na lamang nito ang sugat niya para marahil mabawasan ang hapding nararamdaman niya. Pagkatapos, binalutan nito ng Band-Aid ang sugat niya. "Salamat," sabi niya. "Sabi ko na nga ba, may dahilan kung bakit nagre-rely on sa'yo mga kamag-anak mo. Kahit parang palagi kang nasa outer space. Maaasahan ka talaga sa mga ganitong pagkakataon." Nagtaksi sila pabalik sa bahay ng pamilya ni Tamara. Magkatulong nilang ipinasok sa kusina ang mga grocery bag. "Gusto mong ipagtimpla kita ng juice, Eric?" Tanong niya. "No, I'll be in my room." Sagot nito at nagtungo na ito sa silid nito. Tila hindi na ito makapaghintay na mailabas ang mga ideyang naipon sa utak nito habang malayo ito sa work area nito. Mabuti na lang hindi ako kasing creative niya. Otherwise, hindi rin ako normal ngayon. Iiling-iling na wika niya. Itinabi niya ang dry goods na pinamili nila sa cupboard. Hinugasan niya ang mga isda at karne bago niya ipasok sa freezer. Ang mga gulay at prutas naman inilagay niya sa chiller. Kumuha siya ng 2 baso. Nagtimpla siya ng orange juice. Dinala niya ang isa sa kwarto ni Eric. Subsub na naman ito sa pagguhit. Hindi ito nagangat ng tingin na pumasok siya. Lumapit siya sa mesa nito. Ipinatong niya ang baso ng juice malayo sa ginagawa nito para hindi nito aksidenteng matabig yun. Hindi na niya ito kinausap dahil wala naman siyang planong istorbohin ito. Dinalhan lang talaga niya ito ng maiinom upang hindi ito ma-dehydrate dahil mahaba ang nilakad nila kanina. Lumabas siya ng kwarto. Bago niya maisara ang pinto, nakita niyang huminto ito sa pagguhit at tumingin sa direksyon niya. Maybe he wanted to thank her for the juice. Hindi siya sigurado kung yun ang naiisip nito. She smiled at him. "You're welcome." "I'm back!" Wika ni Tamara pagpasok nito sa pinto. "Anong masarap na naaamoy ko?" Nagtungo ito sa kusina. Sinilip nito ang kawali na nakasalang sa gas range. Parang ang sarap naman ng mechado na to." "Mechado ka dyan, kaldereta yan." Wika ni Ann. "Oops, may bad. Okay si Erica, marunong nang mamili ng mga masusustansyang pagkain. Actually, sinamahan ko siya mag-grocery kanina dahil hindi raw niya alam kung paano pumili ng sariwang karne at gulay." "Really? Nag-grocery kayong dalawa? Mukhang nakapagbanding kayo habang wala ako ah." "Hindi rin masyado. Half of the time, lutang ang isip niya." "That's Eric for you." Daig pa ng lalaking yun ang hippie na nagtetik ng hallucinogen. Parang laging wala sa sarili. Humarap ito sa kanya. Tumawa ito nang tingnan nito ang suot niyang apron. "Ano ba? Para kang housewife si tsura mo, Ann." Komento nito. "Huwag mo akong pagtawanan kung ayaw mong isama kita sa niluluto ko."
Itanaas niya ang matalas na bagay na ginagamit niya sa paghihiwa ng cheese. Totoo naman sinabi ko, mukha ka talagang housewife. May ruffles pa ang apron mo. Huwag mong laitin ang apron ko, I think it's cute. Binili niya ang apron na yon, 2 taon na ang nakalilipas. Unfortunately, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gamitin yon sa boarding house. Naalala niyang may apron siya, kaya hinanap niya yon sa mga gamit niya bago niya sinimula ng pagluluto ng hapunan nila. Bagay na bagay sa'yo, sabi pa ni Tamara. Tumigil ka na sa pangasar. Hindi ako nagbibiro. It really suits you. Alam ko na kung ano nakita ni Gary sa'yo. Maliban dyan sa kagandahan mo, you have the maternal qualities na hinahanap niya. You're a nurturer. Natural sa'yo ang pag-aalaga ng mga tao sa paligid mo. Di ba may usapan tayo na hindi mo nababanggitin si Gary? Hindi mo naman siya mahal kaya hindi ka dapat maapektuhan kapag binanggit ko siya. Anyway, kailan mo plano maghanap ng kapalit niya? Hindi ko mapaplano yun. Love just happens. Sometimes when you least expect it. Wish ko lang, hindi ka na magkamali sa tunay na nararamdaman mo. Kaya nang nangyari sa'yo kay Gary. Kumuha ito ng isang cube cheese sa chopping block at kinain yun. Hindi na ako magkakamali sa susunod dahil natuto na ako. I'll listen to my heart, hindi sa isip ko. The mind can be very misleading sometimes. Kayang-kaya kasi nitong mga tuwiran. Pero ang puso, walang pakialam sa katwiran. Basta gusto nito, titibok to. Tama man o mali na mahalin mo ang isang tao. The heart is impractical, but it never lies. Nang makilala niya si Gary, ang nakita niya ay ang lalaking pinapangarap ng bawat babae. Kaya sinagot niya ito. Sa sinasabi ng isip niya lang siya nakinig. Hindi na niya napansin na walang sigla ang puso niya tuwing magkasama sila. Tumagal ng mahabang panahon bago siya natauhan na hindi ito ang lalaking makakapagpasaya sa kanya. You mean open kang ma-inlove sa maling lalaki? Paano kung ma-inlove ka sa isang kriminal? Parang peg lang ni Britney Spears sa isang kanta niya. Ipaglalaban mo bang nararamdaman mo? Tanong ni Tamara. Inilagay niya ang cheese sa niluluto niya. Mga taong may psychological problem lang ang mai-inlove sa isang pusakal na kriminal. Sa pagkakaalam ko, normal naman ako. Hindi ako maghahanap ng boyfriend na wanted sa batas. Wika niya. How about sa lalaki na malaki ang agwat ng edad sa'yo? Let's say he's 40 or above na. Would you still go for him? I don't think that will ever happen to me. I'm not looking for a father figure. Hindi ako katulad ng ibang babae na nangangailangan na mag-aalaga sa kanila habang buhay. I can take care of myself. In fact, ako may tendency na mag-alaga ng ibang tao. Paano kung matuklasan mo na lalaking mas bata sa'yo ang hinahanap mo dahil gusto mo na may inaalagaan? For example, 18 lang siya, 25 ka na. Okay lang ba yun sa'yo? Bakit naman puro abnormal na relasyon ang tinutulak mo sa akin? I'm just thinking of the possibilities. Papatol ka ba sa lalaking 18 years old lang? Pangungulit nito. Ang green bell pepper naman ang inilagay niya sa chopping block upang hiwain. No, malakas ang maternal instinct ko. But I also have needs as a woman. Gusto ko na lalaki na makapagbibigay sa akin ng sense of security without overpowering me. Paano naman ako makakaramdam ng security sa lalaking hindi ko ka-level ang maturity at humihingi pa ng allowance sa mga magulang niya? Tumango-tango ito. Well, at least alam mo nang matino ang magiging next relationship mo dahil wala kang tendency na kumuha ng lalaking parang batong ipupukpok sa ulo mo. Tingin ko ang lalaking hinahanap ng puso mo para mahalin, yung kagaya ni Gary. Pero may kakayanan din na buhayin ang bawat himaymay ng katawan mo. Yun bang kapag magkasama kayo parang palagi may fireworks effect sa background? Fireworks? Yun mismo ang hinihintay niya kapag magkasama sila ni Gary noon. Nang hindi yun dumating, handa na niyang pagtiyagaan maski spark ng lusis. Ngunit kahit yun, hindi ipinagkaloob sa kanya. Nanatiling walang liwanag at kulay ang love life niya. Anyway, anong oras ba tayo pwedeng kumain? Kanina pa ako nagugutom. Wika nito. Inilagay niya sa kawali ang green bell pepper. Pagkatapos, hinalo niya ang niluluto. Pwede na tayong kumain. Very good. Kumuha ito ng 2 pinggan at mga kubyertos sa dish dispenser. Inilagay nito ang mga yun sa mesa. Should we call Eric? Tanong niya. Pabayaan mo na lang siya. Alam mo namang hindi talaga siya sumasabay sa atin sa pagkain. Pero hindi siya nag-lunch kanina. Magsa-7 na. Buong araw nang walang laman ng tiyan niya. Sanay na siyang malipasan ng gutom. Kahit na, anong klaseng nurse tayo kung hahayaan natin siyang magka-ulcer? Nagpunta siya sa silid ni Eric. Nagulat ito na pumasok siya. Ibinaligtad nito ang papel na ginuguhitan nito. Yes? Tanong nito, parang guilty na hindi niya mawari.
Magdi-dinner na kami ni Tamara. Sumabay ka na sa amin habang mainit pa yung niluto ko. Yaya niya rito. Tila tatanggi pa ito, ngunit inunahan na niya ito sa pagsasalita. Sige na, please. Hindi ka pa naman namin nakakasabay ni Tamara na kumain mula nang tumira ako rito. Tiningnan nito ang mga gamit sa mesa nito. Tila tinitimbang kung iiwan nito ang mga yun para pagbigyan siya. Pagkatapos, muli itong bumaling sa kanya. Alright, wika nito. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo dahil masarap ang niluto ko. Wika niya. He smiled at her, flashing a set of white teeth. His eyes were crinkled at the corners. I believe you, sabi nito. Saka ito tumayo upang lumabas. Naiwan siya sa kwarto nito dahil tila nawalan siya ng kakayanang kumilos. Hindi niya alam kung bakit hindi niya yun napansin noon. He was gorgeous. Kinakailangan lang nitong umiti para ma-realize niya na posible ito ang pinaka-attractive na lalaking nakilala niya. Are you coming with me? Tanong nito sa kanya mula sa labas ng pinto. Natauhan siya. Sorry, na-distract lang ako sa naisip ko. Na-distract ako sa'yo. Bakit kailangan mo umiti sa akin? I don't need to know that I'm living under one roof with a gorgeous man. Ngunit sa kabila ng napagtanto niya, si Eric pa rin ito. Tamara's eccentric but harmless cousin. Wala siyang dapat ikailang dito. Nagpunta sila sa kusina. Eric, buti pumayag ka lumabas dahil kung hindi, wala ka nang maabot ang pagkain mamaya dahil naubos ko ng lahat. Uwi ka ni Tamara na enjoy sa paglantak ng kaldereta. Di ba nagda-diet ka? Tanong niya kay Tamara. Kung ano ang nakahandang pagkain, yun ang diet ko. Pamimiloso po nito. Saka kahit pumayat ako, mukhang hindi pa rin naman ako papansinin ni Brian. Useless lang nagutumin ko ang sarili ko. Who's Brian? Tanong niya. Ikinuha niya si Eric ng pinggan at kubyertos mula sa dish dispenser. Iniabot niya mga yun dito. Salamat, wika nito. Umupo na siya sa tapat ni Tamara. Sa tabi niya umupo si Eric. Nakahinga siya ng maluwag dahil nawala na ang awkwardness na pakiramdam niya kanina rito. Komportable na uli siya rito. Crush ka dito sa village? Tugon ni Tamara sa tanong niya. He's not good for you. Wika ni Eric. You're talking about Brian? Bakit? Kilala mo ba siya? Nagtatakang tanong ni Tamara. Nakita ko na siya. You're too good for him. Huwag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon. He's not worth it. Hay nako, huwag mo kong pakalamunan, Eric. You're not the gatekeeper of my personal life. Uwi ka ni Tamara. Babae ka, hindi dapat ikaw naghahabol sa lalaki. Maintindihan pa kita kung mabuti ang lalaking yun. Hindi pinansin ni Tamara ang pasaring ni Eric patungkol sa crush nito. At least, I have the guts to make the first move. Ikaw na mismo nililigawan ng mga babae pero hindi mo pa rin pinapatulan. Ikakahiya ka ng mga kalahi mong adan. Natigilan siya sa pagnguya dahil sa sinabi ni Tamara. May mga babaeng naghahabol kay Eric? Well, hindi nakapagtataka yun. Lalo na ngayon na pagtanto niya na pagdating sa looks department, hindi ito magpapahuli sa mga gwapong lalaking kilala niya. Maski kay Gary. Idagdag pa ang pagiging artist nito. Para sa ilang babae ay interesante ang mga misteryosong alagad ng sining na gaya na lang ni Eric. 26 ka na pero hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Pagpapatuloy ni Tamara. Kung sa bagay, hindi kita ma-imagine na may girlfriend dahil hindi ka normal. Mas gusto mo bang makaulayo ang mga fictional character na nalilikha mo kaysa sa mga taong humihinga? Kawawa lang magiging girlfriend mo dahil tiyak, makakalimutan mo lang siya most of the time. Sinulyapan niya si Eric. Kahit hindi ito nagsasalita, halatang apektado ito sa mga sinabi ni Tamara. Sinipa niya ang binti ng kaibigan niya sa ilalim ng mesa upang tumigil na ito. Totoo naman sinabi ko unfair para sa mga babae ang magpa-boyfriend ng katulad ni Eric. Nakalabing wika nito. Si Eric na kaya ang lalaking hinahanap ni Ann? At ano nga kaya ang ginuguhit ng binata?